Praise. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bear with me kung ang aking boses ay parang nag-concert. Dahil alam niya naman po kakatapos lang ng event. But, ayan, ang natalaga po sa atin ay ang salitang napakamakapangyarihan kahit maiksi. It is finished. Ayan. Kapag may mga exam tayo, diba, sasabihin natin, finish na po, done na sa mga teacher natin. Sa pinagagawa kaya ng Diyos sa atin, kaya natin sabihin, it is finished. Bago po tayo magsimula, tayo po ay dumako sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, unang higit Panginoon, sa pribilehiyo na tumayo dito upang magpahayag ng inyong huling 7 salita. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang namin ito mapapakinggan, Panginoon, ngunit ito ay magre-rema sa aming Panginoon. Alam namin na taon-taon ay ginagawa ang pag-aaral at pag-alaala ng mga salitang binanggit ninyo na ito sa krus, Panginoon. Ngunit nawa, Panginoon, ngayon ay magkaroon ito ng ibang impact sa aming Panginoon at maisabuhay namin. Please, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ninyo, bukong nanak ni Jesus. Amen. Makisama po kayo sa akin sa pagbasa ng buong talatang ito sa Juan 19:30. Kita po ang nasusulat, nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, naganap na! Itinungan niya ang kanyang ulo at ibinigay niya ang kanyang espiritu. Kung atin po itong mariresearch, dahil akin na rin po itong naisulat at napag-aralan sa ating devotion, ito po ay hango sa salitang Griego or Aramaic na may ibig sabihin na sinabi ng ni Pastor, tetelestai. Ayan. Ito po ay unang-una ginagamit mightily and effectively kapag alam natin sa Bible, merong high priest. Because during that time in history, starting sa panahon ni Abraham, na kailangang merong patayin at sunugin na hayop na walang kapintasan. The lamb, usually. At ang representasyon po noon, sa hindi mga nakakalam, yun ang greatest na dapat gawin ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga diba sa John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal and everlasting life. Bilang isang magulang, ayan, hindi man tayo lahat nakaranas maging magulang, hindi nagkaroon ng anak, pero tayong lahat ay nakaranas maipanganak at maging anak sa mundong ito. Na yung pain ng pagbubuntis at panganganak ng isang nanay, parang yun yung pain na naranasan ng ating Panginoong Jesus. Unbearable. Kumbaga hindi mo kayang ma-explain. Dahil ako nagkatatlong anak din po ako. Sa panganganak ko sa aking panganay na si Leah, na yun nga po, nag-celebrate ng kanyang belated 80th birthday, ay sobrang sakit po. As in, sabi nga, as a nursing student, na kapag nanganganak ka daw, yung pain ay abot ng 10 times or 100 times na sakit. Kasi napakaraming buto mo at parte ng katawan mo na mananakit. Pero di ba pagka, sakit, Lord, palabasin niyo na po yung anak ko, sakit na po yung naranasan, ginawa ko na pala para malabas siya. Pero once na lumabas na yung anak mo, ay, salamat sa Diyos, nakaraos na po ako, salamat po, buhay yung anak ko. Mayayakap ko na siya, mahahalikan ko na siya. Parang, di ba yung lahat ng sakit na in-endure mo, pero pag nayakap mo na siya, ay, wala na lahat. Di ba? Solved na. It is finished. So, ganun din po yun. Sa pag-aalay kasi noon ng mga Israelita, ng ihahandog na hayop, ang makakapasok lang po sa most high place o dakong banal ay ang pinakapunong pari. Walang kahit sinong pwedeng pumasok sa pinaka-most high place, kundi ang pinakapunong pari once a year para ialay yung walang kapintasan na lamb. Dahil kapag pumasok ka doon na hindi ka allowed, pwede kang mamatay. Kaya yung mga high priest, lagi silang may kalembang sa kanilang paa pag pumasok doon at may tali na hahawakan yung mga nasa labas. Dahil kapag tumunog
confusion or kawalansing at hindi nagustuhan ng Diyos ang inalay ng high priest, posible siyang mamatay. So, yun yung ibig sabihin ng tetelestai na kapag naialay yung hayop na katanggap-tanggap sa Panginoon, ibig sabihin sinasabi na tetelestai, nagawa nung pinakapunong pari pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Another one po, dahil alam natin sa Bible, puro may mga digmaan, di ba? Si Haring David, nakipaglaban siya kay Goliath, at yung mga iba pang tauhan sa Bible, lagi-laging may mga paglalaban kasi kailangan nang ipaglaban yung promised land. Ang isa din pong ibig sabihin ng tetelestai, kapag yung mga general ng hukbo ay nakipaglaban, syempre nakipagdigmaan sila, ganyan-ganyan sila sa mga kalaban nila. Pagka natapos na yung laban at tagumpay sila, pupunta siya sa trono ng hari, sa harapan ng hari. At sasabihin niya na, mahal na hari, it is finished, tetelestai, nagwagi po tayo. At ipapatong sa kanya ng hari yung kanyang sword. Ibig sabihin na, well done, ang ating hukbo, di ba? Another one po, kapag ang isang pintor, di ba, may mga painter, kapag nag-drawing ka, kaya may mga sikat nga tayong mga painter. Kapag nag-drawing ka sa una, parang kung titingnan ng mga hindi expert sa pagpipinta, parang ba yung ginagawa niya? Nagdo-drawing ng kung ano-ano, ganyan-ganyan. Di ba? Pero, pag natapos na niya yung kanyang painting, at nakita niya na maganda, nakita niya na ito na, yung finished product ng painting na